Sa video na ito ay pag-uusapan po natin ang isa na namang napakalaking balita dito sa mundo ni XRP. Si XRP ay pumasok na po kasi sa top 100 global assets ayon sa market capitalization. Ibig sabihin ay kasama na po siya sa listahan ng pinakamalalaking kumpanya at commodities sa buong mundo. Ang kanyang presyo ay nasa higit $3 at ang kanyang market valuation ay umabot na po sa humigit kumulang $180 billion. Ito po ay isang milestone na naglalagay kay XRP hindi lang bilang isang simpleng altcoin kundi bilang isang malaking player sa global market. Kaya yan po ang siyang ating pag-uusapan sa video na ito, pero bago po tayo magpatuloy ay pakibasa na lamang po muna ang disclaimer dito po sa ibaba ng ating screen. Ayan, paano nga ba nakapasok si XRP sa top 100 global assets? Pero check po muna natin yung post dito ng Good Morning Crypto na may 67.4K na bilang ng kanilang mga followers. Sabi dito, I just in, XRP becomes a top 100 global asset by market cap. Yan, check po natin. Yan, ngayon ay paliwanag po natin kung ano nga ba ang ibig sabihin yan. Yan, si Abs Nassif na host po ng Good Morning Crypto Podcast ang nag-announce na si XRP ay opisyal ng kabilang sa top 100 global assets. Kasama dito ang snapshot ng market na nagpapakita na si XRP ay nasa presyo na lampas $3 at may total valuation na $180 billion. $180.87 billion to be exact. Ang pagpasok po niya sa listahang ito ay hindi maliit na bagay dahil kadalasan dito lamang nakikita ang malalaking kumpanya at commodities tulad ng Apple, Microsoft, gold at saka oil. Kapag nakasama po ang isang crypto asset dito, ibig sabihin ay talagang malaki na ang kanyang impact sa global market. Kaya pagdating po sa market impact, ang ganitong balita ay karaniwang nagtutulak ng karagdagang buying pressure dahil nakikita po ng mga investors na may kumpiyansa or confidence na ang mga institution at malaking kapital sa asset. Ngayon ay ano naman po ang ibig sabihin ng paglago ni XRP sa mga investors? Ayan, ang pagkakasama po ni XRP sa top 100 ay nagpapakita ng dalawang bagay. Una, patuloy na lumalawak ang kanyang valuation. Pangalawa, mas lumalaki ang kanyang halaga sa mata ng mga investors. Para po sa maraming market observers, si XRP ay matagal nang tinitingnan bilang sukatan ng kung gaano po kalawak ang adoption ng crypto. Ngayon na kasama na siya sa global list, malinaw na nakikipagkompetensya na po siya hindi lang sa ibang coins kundi pati sa mga traditional na financial instruments. Kaya sa market impact, kapag mas marami po ang nakakakita na pumapasok sa XRP sa ganitong klase ng rango, mas malamang na dagdagan pa ang interest ng mga bagong investors at institutions. Maaari itong magbigay ng tuloy-tuloy na pag-akyat at saka presyo. Ano naman po ang nagtutulak ng paglago ni XRP? Ayan, marami pong dahilan kung bakit umaangat ang presyo ng market cap ni XRP. At ang pinakaunang dahilan ay ang renewed investor demand. Marami pong bagong pondo ang pumasok na nagbigay ng matinding buying pressure. Pangalawa ay ang tinatawag po na whales o malalaking holders ng XRP. Ang kanilang patuloy po na pag-accumulate ay nagdulot ng confidence sa ibang mga investors. At ang pinakamahalagang dahilan ay ang regulatory clarity. Matagal nang kilala itong sa XRP bilang nag-iisang altcoin na may malinaw na regulatory status. Lalo pang lumakas ang kumpiyansa ng market matapos po ang pagkapanalo ng Ripple laban sa US SEC. Kaya sa market impact,
ang regulatory clarity ay isa po sa pinakamalaking driver ng presyo. Dahil malinaw na hindi nasakop ng SEC ang XRP bilang security, mas maraming kumpanya at financial institutions ang magtatangkang gumamit nito. Ngayon ay ano naman po ang nangyari sa kaso ng Ripple laban sa SEC? Nito pong June 2025 ay natapos na ang matagal na legal battle ng Ripple laban sa SEC. Parehong inatras ng Ripple at ng SEC ang kanilang appeals at inaprubahan po ito ng korte. Ang simpleng aksyong ito ay nagtanggal ng pinakamalaking hadlang para kay XRP. Noon kasi maraming exchange ang nagtanggal ng XRP or tinanggal itong sa XRP sa kanilang listing dahil po sa uncertainty. Pero ngayong tapos na ang kaso, mas malaya na itong magamit at saka i-trade. Kaya ang market impact po nito ay kapag natanggal ang ganitong klase ng uncertainty, natural na tataas ang presyo. Dahil mas madali na para sa mga kumpanya at investors na magtiwala at gumamit ng XRP or gamitin itong sa XRP. Ano naman po ang ginagawa ng mga malalaking kumpanya kasama si XRP? Ayan. Kamakailan lamang ay nag-announce po si Gemini ng isang malaking partnership kasama ang Mastercard na gumagamit mismo kay XRP. At na-content po natin yan kanina. Pinapakita po nito na unti-unti nang bumabalik ang mga institution para makipag-trabaho or makipag-partner kay XRP. Kung mas marami pang kumpanya tulad nito ang papasok, mas lalawak po ang kanyang paggamit sa real-world financial systems. Hindi na lang po siya basta token na ini-invest, kundi isang gamit na asset na para po sa cross-border payments. Kaya sa market impact, ang ganitong klase po ng adoption ay maaaring magpataas hindi lang ng presyo kundi pati ng stability ng asset dahil mas marami itong magiging practical na gamit. Ano naman po ang magiging susunod na hakbang para kay XRP? Ngayong nasa top 100 na po na global asset itong sa XRP, ang tanong ngayon ay kung ano ang susunod na milestone. Malinaw po na may kredibilidad na sa XRP sa parehong crypto at traditional na financial world. At dahil tapos na ang kaso ng SEC, wala na halos malaking hadlang para sa kanyang adoption. Maaring makita po natin ang mas maraming institutions at investors na papasok. Kung magtutuloy-tuloy ang adoption, posibleng mas tumaas pa ang kanyang presyo at saka valuation. Ang market impact po nito ay kapag tuloy-tuloy ang ganitong momentum, may posibilidad na umabot sa XRP sa top 50 or mas mataas pa na maari pong magdulot ng mas malalaking inflows mula sa global investors. Bilang panghuli, para po sa akin, ang milestone na ito ni XRP ay hindi lamang po simpleng balita, kundi isang patunay na unti-unti nang nagkakaroon ng lugar ang mga digital assets sa global financial system. Ang dating altcoin na puno po ng kontrobersiya ay ngayon ay nasa parehong level na ng malalaking kumpanya at commodities. Sa tingin ko, ang regulatory clarity ang pinaka-importanting dahilan kung bakit patuloy po ang paglago ni XRP. Kapag ang ibang cryptos ay makakuha rin ng ganitong malinaw na regulasyon, posible rin silang sumunod sa yapak ni XRP. Ngunit ngayon, malinaw na si XRP ang isa sa pinakamatibay na haligi ng crypto market. At kung magpapatuloy po ang adoption at paggamit sa totoong mundo, may malaking posibilidad na mas makita pa natin siyang umakyat sa mas mataas na ranggo sa global market. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.